Opo. Kasama po kayo sa sa obligado dito po sa order ni OIC Secretary Dave Gomez. Kailan po kayo maghahain, ma'am, ng inyo pong courtesy resignation, attorney? Ngayon po. Opo. Pwede ba pakihintay muna matapos ng aming interview? At yun nga no, mga kabayan, atin nga pong napag-alaman, na ito pong si Attorney Ter Castro ay pinagre-resign na po ng palasyo, mga kabayan. Nagpasa na po ng courtesy resignation. Ito po si Antikler, mga kabayan. Sa wakas, palakpakan po. Medyo nakaramdam po siguro, ito po si Antikler na talagang parang nahihirapan na po yata ng ipagtanggol ng palasyo. Kaya po nagpasa na po ng resignation. O di kaya naman po, ito yung ating spekulasyon lamang, o di kaya naman po, yung bago pong PCO, secretary, wala pong tiwala dito sa pinagagawa ni Antikler. Yun po yung dahilan siguro, kaya po mukhang napilitan po mukhang napilitan po na mag-resign. Ito po si Antikler. Para po sa atin na mga vloggers, malungkot po tayo. Malungkot po tayo sa kanyang pag-alis, mga kabayan, kung ito'y tatanggapin, yung resignation niya, malungkot po tayo. Bakit? Wala na po tayong pulutan sa araw-araw. Pag ganun, wala na po tayong content. Kasi nagkaka-content po tayo dahil kay Antikler. Dahil uno sa mga fake news niya, mga kabayan. Di po ba? Kung ganyan-ganyan po, di magsara na po tayo. Hindi, joke lang, mga kabayan. Kung iba sa atin, siguro masaya dahil aalis na po sa Antikler, di po ba wala na pong parang kontrabida. At wala na rin pong nagpe-fake news niya sa Malacanang. Malakpakan. O, ito po dito po sa interview niya kay Sir Ted Paidon, doon nga po niya nasabi na siya nga daw po ay magpapasa ng courtesy resignation. Ano yung naging reaction ni Sir Ted po dito? Ito, panoorin po ninyo. Makatatawa po kayo sa naging reaction ni Sir Ted sa kanyang interview dito kay Antikler. Sir Ted, pasok po. Ating pong himpilan sa True FM, ang ating po namang Undersecretary at Palace Press Officer, si Attorney Claire Castro. Madam Secretary, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning, Sir Ted. Morning, Cha. Good morning, Attorney Beauty. At salamat po sa panahon, Attorney. We appreciate this time na inyo pong binibigay sa aming program. Okay, first things first. Ma'am, kumusta po kayo? Opo. Okay na okay. Okay. Very nice. Dito po ngayon, ma'am, sa biyahe po muna ni Presidente, meron na ho ba siyang contingent? Buo na ba yung kanyang entourage, kumbaga po, na makakasama sa kanya pong biyahe? It's July 22nd po, ma'am. Yes, may makakasama po siya, pero di ko lang po alam kung may authority ako to give details on that. Mas maganda po siguro yung DFA po yung tanongin natin patungkol po sa biyahe. Opo. But definitely, ma'am, dito po kasama ang ating mga ang trade secretary, no? Itong mga punong abala dito po sa usapin ng tariff. Yes po. Okay. Ma'am, ito lang po, no? Ito ho ay uunahin ko lamang kasi kahapon po naglabas na kayo ng statement tungkol po dito sa napakaingay sa social media na sinasabi nga pong pangyayari sa Los Angeles. I hope you don't mind para lang ho direktamente makatugon kayo doon sa official statement ng office ni Senador Amy Marcos. Ma'am, babasahin ko lang po ito para po ang tugon po ninyo ay eksakto. Dito po sa kanyang statement na inilabas July 14, dito po sa mga sinasabing aligasyon, given the gravity of these allegations and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death. Ito po yung pagkamatay ni Ginoong Paulo Tantoco at kami po humihingi ng pangunawa sa kanyang pamilya
sa pagtalakay po sa isyong ito kasi nga po ito ngayon ay nagkaroon na po ng usapin dahil sa statement na ito ni Binibining Marcos, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts in the relevant time as may be reflected in official records such as the medical examiner's report to dispel further speculation. Ano po ang inyo pong official na pahayag po dito? Unang-una po, hindi po kami maggagawa ng pagpapaliwanag dahil lamang sa utos ni Numan. Kahapon po, binigay na po namin ang statement para po maliwanagan ang taong bayan dahil nga sa kumakalat na fake news na ito, disinformation. We owe it to the people para po yung mga tao po, ang taong bayan po ay makita kung sino ba yung nagsisinungaling at sino yung gumagawa-gawa lang ng kwento. So wala po kami obligasyon na mag-report kay Ninuman, obligasyon po namin na ipaalam ang katotohanan sa taong bayan. Opo. At ano po ang katotohanan po, ma'am, dito po na binabanggit po ninyo? Yung pong pinalabas kasi na police report, digitally altered po yon, na binabanggit pati yung pangalan ni First Lady. Yung party po na yon, digitally altered po. Opo. Digitally altered po ito. Meron ho ba kayong informasyon kung sino ang may gawa nito? Wala po kaming alam na informasyon kung sino mismo yung nag-alter. Pero kung sino yung naglabas, ang presumption, siya yung nag-alter. Presumption. Ganda naman sa batas natin, sa law. Kung sino may hawak na fake documents at siya ang nagpalabas nito, ang presumption, siya yung gumawa. Opo. Yan pong sinasabi niyo siya ang may gawa po at ang presumption po siya ang pinanggalingan nito. May sinasabi ho kayong mga taong responsable nga at kakasuhan daw po. Meron ho ba kayong informasyon kung sino-sino itong kakasuhan at ano po ang kasong kakaharapin? Linawin ko lang po, Sir Ted, wala po akong sinabing kakasuhan. Tinanong lang po sa akin ay posible bang kasuhan. Okay. Ang sabi natin po kahapon ay pag-aaralan, pero malamang ay napapanahon na. So kung kakasuhan po, ayan po ay depende po sa unang ginang at sa mga taong involved po at pag-aaralan po niya. Opo. So kumbaga po, para na iklaro natin ang inyong statement po, kung meron mang kakasuhan, opo, ang magkakaso dito ay ang unang ginang. Opo, saka yung mga taong nadamay po, mga pribadong taong nadamay sa kagagawa nito mga obstructionist na. Opo. Ma'am, mawalang galang lang po, attorney, ha. Dito ho sa pagkakataong ito, kasi nga kami po sa amin pong programa, yun din po ng paggalang sa pamilya ng mga nasasangkot dito. Meron ho bang naging ugnayan na ang tanggapan ng unang ginang sa pamilya po dito nung namatay para lang ho sa sitwasyon na ngayon po ay ito na naman po ay lumalaganap nga sa social media at pinag-uusapan? Sa aking pagkakaalam, meron po at yun nga po ang unang ginang po. Actually, para sa sarili niya, hindi lang po siya nag-worry for her dahil alam niya po yung katotohanan. Mas nag-aalala po siya sa pamilya na nagluluksa, yung naaapektuhan, mga pribadong tao na naaapektuhan dahil lamang sa gustong sirain ang unang ginang at ang Pangulo, pati na ang administrasyon. So doon lang po siya nag-worry. Opo. Yun ho bang ginang nito pong sinawing palad rito ay konektado pa po? Konektado ba daw ho hanggang ngayon sa palasyo at may posisyon sa tanggapan ng unang ginang? Yes po. Opo. At ngayon ho ba ay bumapasok na po o naka-leave pa rin po siya? Nagtatrabaho na po. Bawal po sa amin ng bakasyon masyado. Hindi po allowed. Dapat trabaho. Bawal ang bakasyon-bakasyon. Okay, sige po. Sa biyahe po ngayon ni Presidente Marcos sa Amerika, kasama po muli ang unang ginang? Hindi po. Okay, opo, sige. So, ma'am, dito po ngayon sa usapin po ng pinakahuling ratings ng ating Presidente SWS, ano po, no? At ito po ay sa buwan ng June. Ano po muna po ang sabi ni Presidente?
Una-una po, syempre po natutuwa, pero ang sabi niya po sa amin ay kahit ano pa po ang numero ng mga survey, hindi po kasi siya maaapektuhan kung mababa, mataas. Siya po talaga ay tutok lamang po sa trabaho. So kung nakikita po ng taong bayan yung kanyang ginagawa, masaya po. Kasi yun naman po talaga yung gusto ng Pangulo. Makita po ng taong bayan kung ano po yung improvement para sa kanilang buhay, kung ano po improvement ang maibibigay ng gobyerno para mas umangat po ang buhay ng bawat Pilipino. So, it will not matter po on the part of the President kung mataas, mababa sa survey. Pero salamat po kung napapansin po ng taong bayan ang kanyang mga ginagawa sa ngayon. Opo. Ito ho kasing ratings issue na ito, bago pa itong pinakahuling result ng Trust and Approval Ratings po ng SWS, pinag-uusapan na agad-agad ng iba, yung ng performance ng dating kalihim ng PCO na si Ginoong J. Ruiz, no? Sa usapin nga ng ano ba magiging bunga nito, tataas ba ang ratings ng presidente na maaari daw maging basihan nga sa kanya pong pananatili sa pwesto. Ma'am, ito pong June ratings, tumaas. Kailan kaya napagdesisyonan po yung pag-aalis kay Ginoong J. Ruiz? Kung tumaas naman po ang ratings niya, bakit siya inalis? Hindi ko po masasagot yan kung ano po yung naging dahilan. Siguro po meron talagang trabaho na naaayon po kay Sec J. Ruiz. So hindi ko po masasagot categorically kung bakit po siya natanggal or pinalitan ng Sec Dave Gomez ngayon. Sa ngayon ho ba, ma'am, diyan po sa PCO, meron ho bang nangyayari o mangyayaring balasahan in the light din po of the news report na yun daw pong mga quote-unquote political appointees ay pinagbibitiw? Opo. Meron po. Kasama po tayo dyan. At maggagawa po tayo at magbibigay na po tayo ng courtesy resignation. Opo. Kasama po kayo sa sa obligado dito po sa order ni OIC Secretary Dave Gomez. Kailan po kayo maghahain, ma'am, ng inyo pong courtesy resignation, attorney? Ngayon po. Opo. Pwede ba pakihintay muna matapos ng aming interview? Sorry po, ma'am. Anyway, opo. Ma'am, ito hong ngayon na bago nga pong PCO acting secretary kasi wala pa naman siya confirmation. Ito hong sinasabi kasi nung una parang performance, 'di ba? Ang magiging batayan daw po magkakaroon ng performance audit, no? Opo. Ngayon po bago na po ito, ano ba ang balita dyan sa palasyo? As in, resign all na, tapos bahala na itong bagong upo na ang mariretain? Opo, ganun po. So, para po mabigyan din siya ng leeway para makapamili po kung sino yung mga taong pwede niyang isama. At syempre po, mas maganda po talaga kung kilala niya yung tao na makakapagsilbi po para sa taong bayan.